Hello mga mima ko, good morning! Sis ko, wala na naman akong mini vlog kahapon dahil naghanap talaga ako ng panibagong app na pwedeng mag-edit. Kay CapCut kasi lahat na may bayad kaya ayun kahit anong linaw ng video ko talagang lumalabo kapag ka ini-edit ko na sa kanya. Hala, for the chickenist na siya, hindi pa siya nakakapag-intro. O siya ito na, pero syempre bago ngayon, hi hello, welcome to my vlog. Pagkagising ko nga naisipan ko kagad mag-asikaso ng almusal dahil wala lang, gusto ko lang magpakananay ngayon. Lately kasi sa sobrang busy ko nga hindi ko na nga nagagawang mag-asikaso ng almusal, puro na lang ang Papa J. Kaya heto, para makabawi ako na lang muna. Hala, bakit may pagbawi? Anyway, simula nga nag-pro na si CapCut, napansin ko na talaga na medyo lumalabo yung video ko kapag ka ini-edit ko na sa kanya. Pero hindi ko na muna masyadong inisip dahil wala pa naman nagko-comment na malabo na nga daw yung video ko. Not until nung last mini vlog ko nga meron nang nag-comment na medyo lumabo na nga daw yung video ko, kaya ayan, na-stress na talaga ang babae. Ito naman kasing si CapCut, akala niya lahat ng vlogger mayaman na. Kaya ayun, kahapon nga nag-search ako kung ano nga yung magandang app na pang-edit bukod sa CapCut. May mga ngilan-ngilan akong nakita at na-try ko nga kahapon, pero na-stress ako lalo dahil ang lag. Oo. Yung mga in-upload ko nga kahapon, dun ko mga inedit, tapos inaabot talaga ako ng ilang oras doon kahit sobrang iksi lang talaga nila. Buti na lang, meron nga nahanap ang Papa J na ibang app, kaya ito na nga yung gamit ko at in fairness, okay nga siya, kaya naman salamat. At hindi nyo kinaya kahit hindi ko siya sinabihang maghanap, naghanap talaga siya dahil baka sa kanya kumabunton yung visit ko kahapon. Ala, hindi! Sana nga lang itong nahanap niya na app na pang-edit hindi niya nga katulad na sa una lang magaling. Dahil kung hindi, mapipilitan na rin talaga akong magpa-pro kay CapCut. Oh, alam ko may mga magtatanong dyan, Mami, ano yung nahanap yung app? Hala, ikalma ang Juday dahil itatry ko pa to kung okay talaga siya, at kung okay, isi-share ko naman to sa inyo. O siya, ayan, sa daming daldal nagsasangag na pala ako ng kanin. Meron nga ako nabili na ganitong pangsangag, pang flavor lang naman siya, pero in fairness okay din naman. Yun nga lang, medyo umanghang nga yung kanin at buti na lang nakaya naman kumain ng mga bata. Tinulungan na nga rin pala ako ng ati-ati na maghain dahil ang Papa J naghihilamos pa nga. Yung sinangag ko nga na kanin hindi ko na nga nilipat sa ibang lagayan dahil dagdag hugasin pa yan, babe. Nung nagsasandok na nga ako ng kanin para sa mga bata, sinabihan ko nga sila na medyo umanghang yung kanin. Wala lang, para aware sila. Yung mga anak ko pa naman kapag ka narinig nga na maanghang yung pagkain, hindi na talaga sila kumakain. Kaya nga sabi ko sa kanila, kaya nila yan, oo. Hala, ito nga napansin nga ng Papa J na medyo mainit yung ulo ko at sabi ko sa kanya, kasalanan mo to, oo. Pagbukas ko kasi ng pinto kaninang umaga, nakita ko nga yung sapatos niya na nakatayo nga na naman sa gilid. Sabi ko sa kanya kapag wala siyang pasok kinabukasan, ilagay niya naman sa lagayan ng mga sapatos, pero hindi niya talaga ginagawa, ati. Sabi ko nga sa kanya sa susunod na kapag wala nga siyang pasok pero nandun lang sa gilid yung sapatos niya, itatapon ko na lang yung para wala kaming pag-awayan. Ako na yung mag-a-adjust. O siya, ayan, nung magtatanghalian na nga, habang nagagawa ko ng mga promotional videos, nagluto naman ng Papa J ng sopas. Grabe, hindi ko nga in-expect na maa-approve nga ako sa request ko dito. Though, hindi naman ako basta-basta talaga nagre-request ng mga free sample dahil masakit sa puso kapag ka nade-decline, oo. Kaya nga lahat ng tinatanggap ko na collab ngayon, yung talagang nag-i-invite sa akin. At thankful talaga ako dahil kahit papano, meron nga nagtitiwala sa akin. O siya, ayan, pagtapos ko mabisit ng 2 oras sa pag-i-edit, naisipan namin ng Papa J na lumabas ng bahay para naman kumalma-kalma ako. Alas 5 pa lang kasi nung nag-i-edit pa nga ako, sabi ko sa Papa J, ihaw-ihaw na nga lang yung ulam namin. Pero natapos ako sa pag-i-edit, alas 7 na. Kaya ayan, gabi na talaga kami nakalabas at habang nagpapaihaw nga kami, sabi ko kumain na muna kami ng balut. Tapos ayan, pag uwi nga namin, nakakain na kami niyan at siguro alas 10 na ng gabi niyan, naisipan ko ang mag-ayos ng mga gamit ng mga bata. Dahil kahit nakaka-stress palang bumili ng mga gamit ng bata, nakaka-excite din pala kapag ka makukumpleto mo na sila. At habang nag-aayos nga ako, hindi ko nga maiwasan na maalala nga yun dati nung nag-aaral pa ako. Na kapag ka ganitong kumpleto na nga yung gamit ko, excited na talaga akong pumasok. Tapos naalala ko pa nga na kahit kapapasok lang namin sa school, kinakain ko na kagad yung baon namin. O diba kapapasok lang, recess na agad siya, ati. Sa mga notebook pala ng bata, 10 piraso nga lang yung binili ko dahil mayroon pang natira nung nakaraan. May 4 pa na composition notebook, tapos yung mga galing nga kay Mayor. Ganyan na nga yung itsura ng bag ng mga anak ko at grabe, nai-excite na ako para sa kanila. Hindi pa naman yan totaling kumpleto dahil kapag kapasukan nga, paniguradong may ipapabili pa yung mga teacher nila. Ang importante naman, meron na nga sila ng mga basic need nila sa school. Yung mga notebook nga pala nila, hindi ko pa nabalutan dahil hindi pa nga dumadating yung in-order ko na pang balot. Tapos ayan, dito nga lang lahat nakalagay yung gamit nila sa pasukan. Diyan ko talaga sila nilagay para nga madali kong makita at lalo pa nga akong mamotivate sa araw-araw.